Kamot ulo na naman si Ngagngag mga kababayan nung kinastigo siya ng media sa pag-leak daw di umano ng kanyang text messages para doon sa mga buhaya sa Kongreso. Na ang sabi niya, wag niyo nang ituloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte dahil ano naman siya unimportant. Hindi mahalaga. At ang mensaheng ito ay na-leak daw mga kababayan at ang isa sa mga unang nag-leak nag-breaking news ay ang kanilang bata na si Katunyeng. Nag-leak nga ba o sinadya talagang nilabas yan para sabihin kanya itong pinigilan ang pagpapa-impeach kay VP Sara. Hugas kamay ka na bangag? Gayon pa man, inamin ni BBM mga kababayan na siya nga ang nagpadala ng text message siya yon. At apparently mga kababayan, mukhang nagkamali lang sa pag-type si Ngagngag mga kababayan doon sa kanyang last sentence sa kanyang message dahil sabi niya to improve the lot of all Filipinos. The life pala iyon mga kababayan ang ibig sabihin ni Ngagba. Dahil pinaulit-ulit niya ngayong sinabi na the life. Hindi the lot. Baka wala po sa focus mga kababayan habang nagtitext. Ang life naging lot. Hindi naman pwedeng the lot. Kung mayroon talaga expression na ganyan, tapos all. The lot ka na, nag-all ka pa. Panoorin po natin ha. Hindi payag si Pangulong Bongbong Marcos sa mga usap. Kamot ulo. Kamot ulo na naman mga kababayan. Makatibang ulo mo, BBM. Mag-Nizoral ka o shampoo. Pin ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Good morning. Good morning. Sir, there was a text Good morning. message circulating on social media yesterday saying ganyan na naman mga kababayan, may ritual na naman sa kanyang bibig. Tingnan nyo ha, ang ritual niya. Yesterday saying that Vice President Sara Duterte larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, it was actually private communication, but kumpirmado, siya talaga mga kababayan ang nagpadala ng text na iyon na Sara is unimportant. na-leak na, yes. Yes! Because that's really my opinion. This is not important. Hindi yan sinabi mo. Sara is not important. Naniniwala kayo mga kababayan na talagang nag-leak iyon? O sadya iyong inileak para gawing propaganda niya dahil sa tingin natin dalawang duwag na naman mga kababayan. Hindi umaako sa kanilang mga plano laban kay VP Sara na klaro-klaro naman talaga. So ibig mong sabihin BBM, kaya mo palang diktahan ang Kongreso? Dahil inutusan mo Kung kaya mo pala silang diktahan bakit mo hinayaang humantong sa ganito? Siniraan nila ng siniraan si VP Sara. Kung walang bas-bas mo. Tapos ngayon, kunwari, nagmamagandang loob ka na wag ituloy ang impeachment laban kay Sara. Sinong niloloko mo? This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Kaya nga, yan ang tanong namin sa iyo, Ungas. Bakit nagsasayang kayo ng panahon, resources ng gobyerno sa pagsira lang kay VP Sara Duterte? Kami pa tinatanong mo? Na kayo naman dyan ang kampi-kampi, sina Tambaluslos, Lisa Tanas, at saka itong si Ngagngag mga kababayan. Grabing mambudol sila mga kababayan, no? Yung trio. What will happen to if somebody files an impeachment? Ang dapat ipa-impeach, no? Ay eto mga kababayan. Mayroon na pong kopya si Sara Duterte mga kababayan sa mga impeachable offenses nitong si BBM. Kung talagang patas ang gobyerno, matagal nang na-impeach ito. At numero unong dahilan mga kababayan is betrayal of public trust. It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all the time and for what? For nothing. Kunwari mga kababayan, ayaw. Bakit hindi mo mapagsabihan ang iyong Speaker of the House? Huwag na tayong maglukuhan mga kababayan. Yung Speaker of the House is appointed yan. Although, dinaan niya sa botohan, pero handpicked yan ng presidente. Kahit anong oras mga kababayan, pwede yan paalisin. Dyan. Kung utos ng presidente, alisin yan, pwede niyang alisin yan. Pero, bakit ayaw niya? Dahil ginagamit sa estratehiya mga kababayan. Good cop, bad cop strategy daw. Ang good cop, siya daw ang good cop. Tapos, ang bad cop, si Tambaluslos.
At bad admiral yung isa. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Oh, a single Filipino life. Oh. Buti na lang hindi mo sinabing a single Filipino lot. Typo lang daw yun, mga kababayan. Sumablay siya sa pagta-type dahil wala sa focus siguro habang ginagawa yung message. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Wow, storm in a teacup o gumamit mga kababayan ng mga idiomatic expression. Siguro nag-research siya. Para daw bagyo sa baso mga kababayan. Unimportant. Hindi ka na kailangan pagsayangan ng oras. Have you reached the sabay ganyan sa bunganga mga kababayan Teacup. Have you reached the point of no return you and VP Sara, sir? Never say never. Never say never. Ano ibig sabihin ng never say never? Di ba re-reach siya sa point of no return? His Excellency Eto na mga kababayan. Ferdinand R. Marcos Sr. Grabe eto mga kababayan ha. Eto ang event na kanilang pinuntahan. Tingnan nyo ang mga tao ha. Kaway sa hangin mga kababayan. Intro pa lang, kaway sa hangin. Hello, hello. Ang mga tao mga kababayan, ang sisimangot. Yung may pailan-ilan na nung pinaupo talaga doon sa malapit sa hallway, yun lang ang eager na eager. Pero the rest of the people mga kababayan, wala pong imik. At to think mga kababayan ha, ganito mga event, meron pa silang direktor na, pagpasok ng Pangulo, palakpakan ha. Ganyan. Meron talaga silang floor director na nag-guide sa mga audience. Katulad yan, doon sa taas mga kababayan, mga flag, utos yan ng direktor. Iwagayway ang flag pagkatapos ng pagpasok ni Ngagnag. Tahimik pa sa sementeryo. Kaway sa hangin, kasama ang kanyang, ang traidor mga kababayan na si Tolentino, naging psychic na ni Ngagnag. Wala na kasi siyang pakinabang kay Duterte mga kababayan Dito naman siya sumipsip kay Ngagnag. Sama-sama silang babangag muli. Tingnan nyo, ang mga tao, mga kababayan, hindi man lang nakangiting. Ang sisimangot. Wala ang mga ngiti sa kanilang mga labi. At halos lahat, mga kababayan, Tapos, mayroon pa mga uniform, mga kababayan, na binigay ng Bagoong Pilipinas na red. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay talagang nilikom nila para manood kay Ngagnag. At wag ka, ang mga t-shirt na ito mga kababayan is gastos din po ng gobyerno. Galing sa ating kaban ng bayan. At ewan na natin kung talaga inyong ipa-audit yan. Baka mas mahal pa yan sa mga Lacoste ang presyo. Overpriced din yan for sure mga kababayan, mga t-shirt na iyan. Tingnan nyo. May isa. Yung isa. Wala talaga mga hiyawan. Tingnan nyo mga tao. Eto mga kababayan, yung mga nakaputi. Isa sa mga nagsabing, sige, kaway kayo ng kaway. Kaway, palakpak. Dahil sa ito Ay, nako nga. Sige, siya talaga ang lumalapit mga kababayan. Pero, tingnan nyo mga tao. Ang sisimangot. Yan, napilitan na lang niyang kumaway dahil siya na mismo lumapit Pero makikita niyo sa mga mukha, no? Ay, nako nga. Sige, kaway sa hangin. Ang lulungkot, mga kababayan. Ang lulungkot ng mga tao. Kawawa. Ay, Diyos mio. Pakinggan natin mga kababayan na yung part na wala ng music. Maayong umupo. Ito mga kababayan, natapos na ang music mga kababayan. Pakinggan nyo kung gaano katahimik ang mga tao. Gandang Pilipino, husay at takas, kaganda. Tahimik pa sa sementeryo. Yan ang kaibahan ni Ngagnag at ni VP Sara Duterte mga kababayan. Kung si VP Sara yan, nagkakagulo na dyan. Halos hindi na yan makadaan si Sara. Ganyan siya kamahal ng mga tao. Pero si Ngagnag, siya lang mismo. Hello, andito na ako. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.